Umabot na sa 5 steel plant sa Pampanga, Bulacan, Misamis Oriental at Davao City ang sinalakay ng pinagsanib puwersa ng National Bureau of Investigation kasamang iba pang law enforcement agency sa bansa. Ayon sa NBI, ito ang mga planta na sinasabing gumagamit ng radioactive materials na lagpas sa ipinahihintulot ng Philippine Nuclear Research Institute. Gayun din ang mga substandard na bakal na ginagawa ng mga ito na lubhang delikado sa isang ipinatayong istruktura. Sa ngayon, mayroong mahigit sa 20 steel plant sa bansa ang minamanmanan ng NBI upang maiwasan ang distribusyon sa merkado ng mga substandard at hazardous na mga bakal. Lahat po nung na-identify namin at na-report sa amin na may possibility na nagbabiolate ng product standards natin at ng safety, yung mga safety issues, yung meron pong radioactive materials, lahat po yan. There are about 20 more across the country na amin pong sinusurveillance at binabantayan po. Samantala, iginit naman ng NBI na walang halong politika ang ginawa nilang raid sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City noong August 13. Nauna po yung inspection ng Lindol. Ang DMS, ang Davao Mighty Steel, is under the radar already of NBI. We're doing the surveillance months ago pa. Kasabay pa yan, nagsimula yung sa Magalang na ginawa namin, then yung sa Miss Oak, yung sa Pebideg. Tapos nagkaroon ng Lindol. So, ito yung nagpatibay ng rason para yung Davao Mighty Steel ay finally i-raid natin. Ayon sa NBI, karamihan ng bakal na produkto ng Davao Mighty Steel Corporation ay ginamit sa ilang gumuhong infrastruktura noong manalasa ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. May mga government buildings, barangay halls, hospitals, schools, private establishments at mga kabahayan. At makikita mo doon sa exposed bar na ginagamit ng mga collapsed buildings na yon. Yan, example. Yung marking ng bakal na may DMS. Pag chinek niyo po yan sa DTI, ang DMS ay ang logo ng Davao Mighty Steel Corporation po. Ayon naman kay NBI Disaster Victim Identification Division Chief Dr. Wilfredo Chera, mula sa 194 na empleyado sa planta na kanilang na-rescue, nasa 57 dito ang nakitaan ng medical problem. So, ang nakita po namin dito, meron din pong dalawa na sinasabi ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na may mataas na antas ng level ng radioactivity. Ito po ay, bago ko in-examine itong lahat ng ito, ay nagkaroon po muna ng dekontaminasyon ang ating PNRI. Nananawagan naman ng NBI sa publiko na maging mapanuri sa mga bakal na ginagamit ng kanilang mga kontraktor upang masiguro na matibay ang kalidad ng mga ito. So I'm appealing to all of you, magpapagawa ng bahay, tingnan nyo po yung contractor, bantayin nyo pong maigi. Hindi lang yung standard ng safety, but kung makalusot yan at may mga anak kayo natitira sa bahay na yan, ang findings po namin dito kahit nakasimento na yan at gumamit ng bakal, long-term exposure, delikado po yan. Ano po? Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.